Bakit ang bigat na? May sira ba yung motor? Baba ka nga muna. Ewan, hindi ko alam. Hindi naman yan ganyan kanina, di ba? Bakit parang namumutla ka? Wala. Story time. Taong 2021 to nangyari. Ako at yung kaibigan ko, naisipan namin mag-stroll sa area malapit sa bahay namin. Around 5:30 yun ng hapon, pero may araw pa. Medyo mainit pa nga ng mga oras na to. Nagmotor kami at ako yung driver. Ako nga pala si Lily at si Liam naman yung angkas ko. Habang nagmumotor kami, may isang pakurba na kalsada ang dinaanan namin ng araw na to. Maganda kasi ang sikat ng araw sa pwesto doon. Sabi ko kay Lian, mag-selfie muna kami. Mahigit 5 minuto rin kaming nakatambay doon sa spot na yon at hindi namin namalayan may isang malaking puno pala sa gilid namin. Para siyang balete na ewan. Basta malaking puno yon at nalaman ko na lang na marami palang nakakaalam tungkol sa puno na yon. Kasi marami na raw ang nadisgrasya sa tapat nun. Pero kami, binaliwala lang namin yon ng araw na to. Kasi nga, maliwanag pa naman at hindi pa masyadong nakakatakot tumambay o dumaan doon. Pagkalipas nga ng 5 minuto naming pagtambay dun sa spot, nag-aya na ako na umuwi na kami ni Lian dahil malapit na mag-6 ng gabi. Nung mag-u-turn na nga ako, pabalik sa daan namin pa uwi, biglang humina yung makina at andar ng motor. Parang biglang bumigat yung pakiramdam ko sa motor na para bang may sakay ako na 3 malalaking tao. Pero si Lian lang naman ang sakay-sakay ko. Binaliwala ko lang yon kasi sabi ko sa kanya, baka may problema lang yung motor. Kaya patuloy lang ako sa pag-drive kahit may kutob na akong hindi maganda. Tapos dumating na nga kami sa parte ng daan na sobrang tahimik. Tapos yung gilid, puro mga matataas na damo na lang. May bukid kasi kaming dadaanan bago pa makarating dun sa mismong kalsada papunta sa amin. Nung nasa parte na kami ng matataas na damo, hindi na ako makatiis. Kaya sinabi ko kay Lian na bumaba na muna siya sa motor at maglakad muna kasi hindi ko na kaya yung bigat. Habang naglalakad siya, sinasabayan niya ako kasi halos magkasing bilis lang yung motor namin at lakad niya. Hanggang maya-maya, bigla na lang dumilim yung paligid namin. Para bang nag-brown out sa lahat ng kabahayan. Dito na kami halos maiyak sa takot. Kaya napadasal na lang kami ng Hail Mary at Our Father nun. At napakanta din kami ng I'm Alive dahil sa takot. Hanggang maya-maya, naramdaman ko na parang gumaan na yung pagtakbo ng motor. Pinasakay ko na kagad si Lian kasi nakikita kong pagod na rin siya. Pagkarating namin sa kalsada, pauwi sa bahay namin, biglang umangat at medyo gumaan ng bahagya yung motor. At bigla na lang bumilis ulit yung takbo nun. Mag-aalas 7 na nga ng gabi nang makauwi kami ni Lian at sinabi niya sa akin na may itim na nilalang daw ang nakasakay sa motor namin. Nakita niya raw sa side mirror nung pinasakay ko siya ulit. Hindi na raw siya nagpanik at binaliwala niya na lang yon dahil baka madisgrasya raw kami. Tumaas yung balahibo ko nang malaman ko yon. Huli na nang maalala namin na anniversary pala ng Yolanda ng araw na to, kung saan maraming namatay sa lugar na yon. Simula nung mangyari yon, hindi na kami ulit nag-stroll dahil baka magambala namin ulit sila.